Alright mga kapatid, welcome back po sa ating Coach Haji Vlog sa panibagong episode naman na ating tatalakayin at bibigyan natin ng reaction bilang mamamayang Pilipino. Malit lang po ang aking channel totally, pero kahit malit lang, maririnig din ang ating tinig sa mga bagay at mga nagaganap sa ating bayan. Bagamat po sobrang liit, bahagi rin tayo doon. Pero sa mga nag-subscribe po, thank you, God bless po. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po ang subscription, kahit like na lang. At comment na lang po sa baba. Kung nagugustuhan naman po ang palabas at na opinion, subscribe na po kayo. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Sa mga nag-subscribe, thank you, at God bless sa lahat. Ang tatalakayan po natin ay yung walang humpay at walang kayang mga issue regarding po doon sa pag-aresto kay PRRD, di ba, ng ICC daw. Tapos yung kung sino ang may pakana o sino, base lang sa nakita natin sa media, na sa malalaking stream media, doon lang tayo magbabase, di ba? At yung magiging epekto nito kapag ginawa yung ganong situation na aarestuin yung mga katulad ni BP Sara at ni Digong. Bigyan natin opinion kung ano magiging reaction ng taong bayan. Okay, bago lahat, thank you. Inom muna tayo. Okay, bigyan natin ng reaction regarding sa ating abot lang ng ating makakaya at abot na ng ating pangunawa. Di ba? Hindi may nakabase naman po sa mga naglabasan na mga media, di ba? Yung pag-aresto talaga sa ating dating Pangulo, bahagi yan ng mga plano, di ba? Plano yan ng may mga sa against kay Digong o sa ating dating Pangulo, kay Tatay Digong. Plano na po yan. Pabago-bago ng statement o paiba-iba. Dati hindi pa raw nakakapasok o wag papapasukin, hindi pwedeng pumasok. Pero dala ng mga bagay na mga nagaganap at pagbabago sa ating galaw ng politika nagpapalit. O kaya, di ba, base doon sa sinabi ng ating dating spokesperson na si Attorney Harry Roque, international lawyer, at naman yan, bahagi yan ng tinatawag na circle ng Duterte, tagapagsalita dati ng dating Pangulo, tapos abogado rin naman ng di ba, tinawagan nga daw siya, di ba, ng dating Pangulo na anong oras pwede na siyang arestuin. Pero base doon sa naglabasan ng mga bayarang vloggers, di ba, naglabasan, direktamente yung sinabi na nila na aarestuin na, nandiyan na, di ba, ang kanya, sabi ni Attorney Harry Roque, si dating Senador Antonio Trillanes, ang complainant doon sa ICC. Pero dahil nga doon sa nangyari, di ba, sa mga bayarang vloggers, hello, di ba, medyo parang napahiya kayo, di ba, parang ganon, di ba. Ang sabi ng dating spokesperson, Harry Roque, di ba, aarestuhin na doon sa isang party doon, base doon sa intel ng ating dating Pangulo. At hindi nga daw siya mapakali, pero dahil nga doon sa ang ginawang reaction ng mga bayarang vloggers, natakot daw yung Tatay Digong doon sa party na yon. Testimony niya ng spokesperson na si Harry Roque, parang pinalalabas nila, natakot daw, di ba? Pero karapatan naman nila yan dahil yung mga strategy yan, di ba, ng mga bayarang vloggers na yan, di ba? Hello, mga, di ba? Napahiya po kayo, di ba? Sobrang napapahiya. Yan yung mga bagay na mga pahayag o mga binobroadcast nyo na walang kumbaga, bagamat binibigyan nyo kaagad ng tuldok, o binibigyan nyo kaagad ng kasiguraduhan na aarestuhin na ang dating Pangulo, di ba? Di ba? Yung mga ganyan, nawawala tuloy ng kredibilidad yung mga bayarang vloggers ng administrasyon na to. O kaya, nagtatanong lang tayo, may vloggers ba? May mga kwambo ba kayo? May mga bayad ba? O ito'y bahagi ba ng mga, di ba?
pagpupulong dati sa Malacanang ng mga vloggers yan, naglabasan yung ganyang issue, di ba? Tatanong lang po tayo ha. Pero yan, sila naman talaga eh, naglabas ng mga ganyan na. Aarestuhin na po ang dating Pangulo, Digong, di ba? Tatay Digong. Yan yung nakakakuha, di ba? Eh, hindi nangyari, di nakakahiya. At may nilabas na statement ang PNP, di ba? Na kapag nagbigay ng atas o arrest warrant ang ICC, hindi nila isi-serve. O, di ba? Yun ang di ba? Hello, mga vloggers na bayaran. O ano, paano na? Napahiya kayo ngayon, di ba? Pahiya kayo. Dapat talaga, yung sigurado, yung ipapahayag, hindi yung mga hakahao, kaya tanggap-tanggap lang ng mga information regarding sa kwan, tapos i-broadcast nyo na, o, di napahiya kayo ngayon. Sobrang nakakahiya yan, di ba? Nasaan yung kredibilidad nyo? Alam ko tuloy, nalalaman tuloy ng buong taong bayan na isa kayo sa mga bayaran talaga. Bayaran talaga kayo mga vloggers, di ba? Mga bayaran para bigay ng ganyang balita o ganyang mga pahayag na hindi naman nangyayari, di ba? O, sige, sabihin natin, dahil bahagi yan ng investigasyon eh, 'di ba? Sabi nga ni dating Senador Pam Lacson, 'di ba? Hindi nararapat na bigyan o arestuhin ang dating pangulo, 'di ba? Pangulo 'yan, dating pangulo 'yan. Tapos isa pa. Parang nakita ko doon yung ni dating pangulo ay dating Senador Pam Lacson, yung mapagmahal sa Pilipino. Itong mga Pilipino na to na biruin mo, 'di ba? Bibigyan ng arrest warrant. Wala naman pulis talaga yung ICC. Ibibigay din naman niya sa otoridad sa atin. Pero ang nakakalungkot diyan, di ba? Imagine mo, hayaan yung usigin ng mga dayuhan ang kapwa nyo Pilipino, di ba? Okay lang naman yan, wala namang problema yan kung nandito sa ating bansa, yung gumagana po ang ating hustisya sa ating bansa. Di ba? Arestuhin nyo kung ito'y na hinusgahan ng ating sa ating batas dito, yung sa ating Supreme Court, sa ating mga huwes, di ba? Pilipino tayo eh. Yung mga ganyang bagay na gustong-gusto nyong maaresto ang dating Pangulo ng banyaga, ng ibang lahi na hindi naman sakop natin, di ba? Nakakalungkot yan. Sobrang nakakalungkot, di ba? Walang problema kung may nagkasala o mayroong nagawang kasalanan ang dating Pangulo o Tatay Digong. I-demanda nyo. Diba? I-demanda nyo sa tamang forum dito sa atin. Gumagana po ang ating saligang batas. Gumagana po ang ating hudikatura. Gumagana po ang ating Supreme Court. Ang ating mga district o mga huwis dyan sa ating mga iba't ibang dako natin. Gumagana po yan. Ibig sabihin, nagpa-function po sila. Ba't kailangan nyo ng usigin ng ibang lahi ang kapwa nyo Pilipino? Bukod doon, unconstitutional po yan, di ba? Sabi ng dating spokesperson na si Harry Roque, di ba? Dahil unang-una, kumbaga hindi na siya ang nakaupo eh. Di ba? Yan ang sabi niya, di ba? Tapos tuwan-tuwa kayo. Ito ang nakakalungkot. Tuwan-tuwa kayo na aaresto na si Digong o aaresto na ang Tatay Digong, di ba? Tuwan-tuwa kayo. Pero hindi nyo alam, Pilipino siya. Pilipino siya. Diba? Oh. Yun ang masakit doon. Kapwa Pilipino. Para kayo mga ang tawag ito, yung kapili dati, yung tuturo, di ba? Na nakatakip sa mukha, di ba? Dinuturo niya yung kapwa Pilipino niya. Na natitiis niyo po yan. Di ba? Natitiis niyo kapwa niyo Pilipino. Gaganunin niyo. Kung nagkasala siya, may nagawa siyang krimen, i-demanda nyo rito sa korte natin ng Pilipinas. Pero yung bagay na uusig sa dating Pangulo ay ibang lahi, yung mga ICC na mga puti na yan. Di ba? Kuwan na yan ang ating soberenya natin, di ba? Soberenya natin. Ang nakalaan dyan, o nakadepende yung ating soberenya. Pinakikialaman tayo ng mga ibang lahi, samantalang kumpleto naman tayo. Gumagana ang hustisya sa ating bayan, di ba? Gumagana. Tapos kayo, di ba? Di ko alam yung mga ganitong klaseng tao, di ba? Pero karapatan naman talaga nila yun bilang sa isang malayong bansa. Pero
yung usigin ng ibang lahi at ang promotor ay Pilipino rin, di ba? Kaya tandaan natin mga kapatid, di ba? Itong mga bagay na itong yung complainant sa ICC, tandaan natin. Ito yung mga hayok sa panunungkulan. Hindi na manalo eh. Hindi na manalo sa pang national na halalan. Yan. Gumagawa ng ingay na isang parte, pero akala niya, di ba? Hindi niya alam, doon din siya lumulubog na. Palubog na. Ay balita nga, di ba? Sa mga media, tatakbo dahil sa Caloocan. Di ba? Kaya mga kapatid, tandaan nyo yung ganyang asal, ganyang pag-uugali. Tandaan nyo po. Huwag na tayong papayag sa mga susunod na pagkakataon na mabudol. Mabubudol po kayo sa mga leader na ganyan. Na may mga sariling interest lang. Sa kapakanan niya lang sa sarili niya. Bakit? Hayok nga sa panunungkulan. Hindi na nananalo eh, di ba? Kaya gagawa ng ingay. Pero ito base doon sa ating nakita. Sige. What if na maaresto siya? Sige, i-aresto sa ibang kumbaga sa ibang ahensya. Maraming sa ngayon eh, may NBI, may ano yan, may PNP yan. O sige, hindi man PNP o sabihin natin aarestuhin, naglabas ng warrant o naglabas na isi-serve ang warrant sa dating Pangulo. Sige, sabihin natin ganyan. What if na ma-arestuhin na talaga, ipatupad? Kaso nagbigay ng pahayag naman ang dating Pangulo na hindi siya pauhuli ng buhay, di ba? Iyon ang senaryo na isa sa mabigat na senaryo. Yung hindi magpapahuli ng buhay. Kapag nangyari yun, inaresto nila, isinurve ang warrant at may nangyari sa dating Pangulo, Digong Duterte, iyan ang magiging daan o magiging mitsa para sa kaguluhan. Pero ginugusto ba natin yun? Hindi. Pero tandaan nyo, kapag nangyari yan at kung bagamat siya ang kumitil sa buhay niya o ano paman o may kumitil ng buhay niya dahil doon sa arresting, hindi daw siya magpapahuli ng buhay eh. At nang may nangyari yan, yung sentimento ng mga Pilipino makukuha niya eh, di ba? Kaya iyan na rin ang pagbaklas niyo sa panunungkulan niyo kapag nangyari yan. Tandaan niyo yan. Marami na nagsabi niyan. Di ba? Marami na tayo narinig na tungkol diyan. Na kapag may nagawa yan, nangyari yan sa dating Pangulo at napinsala siya at siya mismo, kunyari, di siya magpapahuli ng buhay eh. May nangyari. Iyan na. Baklas kayo sigurado lahat. Kasi makukuha niya yung sentimento ng Pilipino eh. Papanig sa mga Duterte yan. Diba? Kaya, pakaingatan nyo yung mga ganyang bagay. Sabi nga ng dating Senador, Pampilo Lacson, dapat iniingatan ng administrasyon na to ang dating Pangulo. Nagserbisyo siya bilang Pangulo. Diba? Ingatan mo yan. Iyan ang kaibahan ng may mga tinatawag na sariling agenda o sariling kapakanan para sa panunungkulan. Tingnan mo yung mga salitang Pampilo Lacson, di ba? Yan. Pero dahil nga sa kahayukan, sa panunungkulan, yan, gagawin ang lahat para manatili, para makabalik, yan, marami yan di ba? Para makabalik at manamasa, gahasain ang kaba ng bayan. Yan yung mga di ba? Yan yung mga senaryo. Kaya, ingatan nyo po yung ganyang sitwasyon. Kapag may nangyari sa dating Pangulo, hindi natin gusto yung kaguluhan eh. Kasi sawang-sawa na tayo sa kaguluhan, mga kapatid. Sawang-sawa na tayo sa kaguluhan. Marami nag-message, kailangan na ba talaga mag-people power? Ako sa akin, parang hindi na eh. Ayaw na eh. Bahagi ako ng sa uno eh. Pero, ang talo po kasi dyan, yung mamamayang Pilipino, kapag nagkakagulo, pumapasok yung mga durobo, mapagsamantala, mga ganid sa panunungkulan. Imagine mo, tingnan mo pag nangyari, nagkagulo ng uli-uli, magkagulo uli. What if nagkagulo o na talagang may nangyari sa dating Pangulo? Tingnan mo itatak nyo yan. Yung mga hindi tumatayo dyan, yung mga hindi tumatayo, at hindi lumalaban o hindi man nagsasalita o bagay yan, iyan pa yung mauuna na
tumaas o umakyat sa entablado para magsigawan. Tama na, sobra na. Yung mga meron, ang tawagin nga dati ng dating Senate President, Juan Ponce Enrile, yung mga dakilang meron, yung pa ang naunang umakyat sa entablado para pagsigawan. Ayan, di ba? Pero nung wala pang nagaganap, sobrang katahimikan. Di ba? Sobrang hindi mo marinig. Hindi tumitindig. Pero nagkagulo na. Yun na, sasamantalahin niya na yun. Kailangan nang sumigaw. Yun. Bakit? Nakita niya yung glamour ng Pilipino na babagsak na yung barko nung administrasyon na yan. Tatayo na yan. Tatayo, titindig na sa entablado na yan. Yun. Diba? Marami ng beses nangyari yan, kaya ayaw na natin ng kaguluhan. Sobrang nakakalungkot. Bakit? Ang taong bayan ang talo. Ang taong bayan ang ang naghihirap. Pero yung mga dakilang meron, yan na yun. Sila na ang mamumuno. Bakit? Nagsalita siya doon sa entablado Pero nung una, wala namang imik. Wala naman, hindi naman matalinong unggoy yung mga yan Pag nakita niya pabagsak na, talagang kita na yung glamour ng mga Pilipino. Yan, magsasalita na yan. Hello! Kaya tandaan nyo yung mga ganyang klaseng tao. Mga ganyang klaseng mga leader. Ba? Talagang mapagsamantala. Kaya ayaw na natin ng kaguluhan. Kasi unang-una, ang talo, yung mamamayan. Napipinsala ang ating bayan. Kaya mga kapatid, maging maingat po tayo. Tama na yung ganun. Pero, magbubulag-bulagan na lang ba tayo? Magbibingi-bingihan na lang ba tayo? At hindi tayo magsasalita sa nakikita nating mali? Magsalita po tayo bilang mamamayan. Pero hindi sa marahas na pamamaraan. Ganun lang po. Diba? Kaya maging maingat po tayo mga kapatid. Sobrang magulo o gumugulo na ang ating bayan. Napag-iiwanan na tayo ng ating mga kalapit bansa. Dala ng politika na maduming politika sa ating bayan. Mga peking leader, mga peking kunwari sila ang karapat dapat mamuno. Diba? Pagdating ng oras, yun, nabudol tayo. Nabudol tayo sa mga taong ito. Kaya sa susunod ng mga pagkakataon, huwag na tayong pumayag na mabudol maulit tayo. Yung mga tao na yan. Nakala mo makabayan. Imagine mo, kababayan niya. Kapwa niya Pilipino. Dala ng ganid sa panunungkulan, gusto makabalik. Yun. Ganyan. Kaya yung ating ginagawa natin mga kababayan, maliit lang po yung channel ko. Pero sa pamamagitan ng ganitong klaseng tinig, ay nakakarating din at nalalaman din nila yung ating sentimento. Magsalita tayo. Dahil tayo ang nagbibigay ng mandato sa kanila. Salamat at God bless. Sana mapayapa po ang ating sambayanan. Mapayapa po ating pamilya. Paunlarin po natin ang ating bayan. Pero sa ganitong uri ng mga leader, maging maingat na po tayo. Sobrang maging maingat na po tayo. Pinagsasamantalahan lang po tayo Yun ang nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot. Salamat po at God bless sa lahat. Sana huwag na magkagulo ang ating bayan. Kung makukuha sa magandang pamamaraan at pakiusap, gawin natin. Gawin nila yung tama. Basta ako lagi, basta pag mali, mali. Pag sa tama, magsama-sama tayo. God bless, thank you.